Siya si Lester. Sa records namin, dapat nakakulong pa siya. Kaya paano siyang may kagagawa sa pagkawala ni Dave? Nakita at nakausap siya ni Helen. Ang lalaking yan ang may hawak mismo ng cellphone ni Dave. We have to confirm the info kung talagang nakalaya na nga siya. Kung nasa kanya po si Dave, we need to find him. Ano pong gawin niya sa asawa ko? Sana nga wala pang nangyayaring masama sa kanya. May tawag kami mula sa kabilang bayan. May unidentified daw na lalaki na tagpuan sa tabing ilog. Naghihingal na daw nang dinala sa ospital. Men. Sir. Sir, ito nga pala yung gamit ng biktima, sir. Diyan ka kay Dave ba tumahay ito? Nasaan ang asawa ko? Dave. Ano nangyari? Nagkaroon ng severe head injury ang biktima dahil sa tindi ng pagkakabugbog sa kanya. And this injury can cause his brain to swell or bleed that lead to a state of coma. Coma? Mula nang madala dito ang biktima, hanggang ngayon hindi pa rin siya nagkakamalay. Wala naman kami ibang facility para ma-check ang extent ng damage na nagawa ng trauma sa utak niya. Dave. 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 Nananaginip po ako, Nay. Namalayo daw po si tatay sa akin. Nahabol ko po siya pero hindi niya ako tinitingnan. Para po siyang galit, Nay. Baka po galit siya kaya hindi niya po ako pinupunan. Oh, anak, hindi totoo yan. Bakit naman nagagalit sa'yo ang tatay mo? Hindi siya galit sa'yo. Hindi totoo yun. Panaginip lang yun. Ano mo namang mahal na mahal ka ng tatay mo, di ba? Halika na, matulog na tayo. Tama nang iyak. Panaginip lang yun, ha? Sige. Matulog ka na. Sigurado ka ba na nandito si Helen sa Maynila? Sigurado ako. Andito pamilya niya eh. Pambihira. Ang laki-laki ng Maynila. Saan mo hahanapin si Helen dito? Magawa mo na ng paraan yan. Kailangan natin kumita ng pera. Napakasinungaling talaga ng babae. Sa ginit. Ikwento mo sa akin noon, di ba? Tsaka, ikaw yung nakapirmang ama ng bata. Tama? Kami ni Helen. Pero okay yan. Mabur sa atin yan. Pagkakatirahan natin.